Kumusta mga kasaliksik? Hindi na mabilang sa kasaysayan ng mga taong nabuhay na may napakalalaki at tangkad na pangangatawan. Kaya mula sa pinakamalaking tao sa kasaysayan ng mundo hanggang sa sikat na sumo wrestler na nasawi dahil sa COVID, ay pag-usapan natin ang 10 pinakadambuhalang tao sa kasaysayan ng ating mundo. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Robert Pershing Wadlow. Alam mo ba na ang pinakamatangkad na tao sa ating kasaysayan ay halos umabot na sa 9 na talampakan ng kanyang tangkad? Siya ay si Robert Pershing Wadlow na ipinanganak at lumaki sa syudad ng Alton sa Illinois sa bansang Amerika, kung saan kahit na normal na sanggol lamang noong pagkapanganak kay Robert ay agad napansin ang mabilis ng paglaki kahit na ilang buwan pa lamang ang kanyang edad. 9 na taon si Robert nang madiskubre na ang kanyang pituitary gland na responsable sa pagtangkad ng mga tao ay sobrang lumobo at lumaki na naging dahilan para maging sobra din ang kanyang tinangkad. Kahit na bata pa lamang si Robert ay mapagkakamalan mo na siyang matanda dahil sa kanyang tangkad, kung saan sinasabi na hanggang sa kanyang pagkamatay ay patuloy pa din siyang tumatangkad. Sa kasamang palad ay sa edad na 22 taong gulang ay namatay si Robert dahil na rin sa komplikasyon ng kanyang kalusugan na naging dahilan para mamatay si Robert habang siya ay natutulog. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming, kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, kasaliksik! Number 9, Dalip Sairana. Kung mayroon mang isang tao na hindi magugusting makaaway, ay ito na si Dalip Sairana, dahil sa kanyang tangkad na paniguradong maiintimida ka talaga dahil sa lahat ng kanyang mga kalaban ay ang lahat sa mga ito ay kinikailangang tumingala sa kanya. Si Dalip Sairana ay isang sikat na wrestler sa WWE, kung saan ang kadalasang tawag sa kanya dito ay The Great Khali, kung saan nagkaroon na siya ng madaming mga parangal gaya ng pagiging kampiyon sa Heavyweight Championship. Naging pulis din si Dalip Sairana, kung saan nakakasigurado ako na ang lahat ng kriminal na kanyang hinuli ay hindi na talagang magagawang pumalag pa matapos malaman na ang dambuhalang pro wrestler na ito ang huhuli sa kanila. Number 8, Neil Fingleton. Kung napanood mo na ang Game of Thrones ay posibleng nakita mo na ang dambuhalang lalaki na ito na pinangalan ng Neil Fingleton, kung saan sa sobrang tangkad niya ay tiniguran na siyang pinakamalaking tao sa Europa. Pero ang nakakagulat na tangkad ni Neil na umabot sa halos 8 talampakan ay nakuha niya sa kanyang pamilya, kung saan ang mga kamag-anak ni Neil Fingleton ay may mga tangkad na umaabot mula sa 6 na talampakan hanggang 7. Hindi lamang sikat na aktor si Neil, dahil dulot na sobrang tangkad niya ay kinuha din siyang basketball player, kung saan hindi katakatakang naging sikat na manlalaro para sa kanyang bansa. Number 7, Yao Defen. So anong tingin niyo talagang ikagugulat mo ang pagkadambuhala ni Yao Defen na nakatira sa bansang China, kung saan minsan na rin siyang tinaguriang pinakamatangkad na nabubuhay na babae sa mundo. Ngunit kung malalaman mo ang dahilan sa labis na pagtangkad ni Yao Defen ay paniguradong maaawa ka sa kanya, dahil kahit pa nakamamangha ang kanyang katangkaran ay tinuturing niya itong sumpa dahil dulot ito ng tumor sa kanyang pituitary gland, kung kaya't kahit pa madaming mga gustong kumuha sa kanya para gawing atleta dahil sa kanyang tangkad ay nabibigo sila dahil masyadong mahina ang pangangatawan ni Yao dahil sa sakit na ito. Kahit na may tumor si Yao Defen ay hindi siya nagawang ipagamot ng kanyang pamilya dahil ang operasyon ay sinasabing umaabot sa $1,000, at dahil mahirap lamang ang pamilya ni Yao ay hindi nila kayang maglabas ng ganito kalaking pera. Number 6, Sandy Allen. Minsan nang tinigura ang pinakamatangkad na babae sa buong mundo, si Sandy Allen na ipinanganak at lumaki sa bansang Amerika, kung saan ang kanyang tangkad ay umabot sa 7 talampakan at 7 pulgada, kung kaya't ilang taon niyang hawak-hawak ang titulong ito. Katulad ng karamihang may mga ganitong irregular na pagtangkad, ay mayroon ding tumor si Sandy sa kanyang pituitary gland na naging dahilan para hindi lamang ang kanyang katangkaran ng magkakomplikasyon, kundi pati na rin ang kanyang kalusugan na naging dahilan pa para mamatay siya sa edad na 53 noong 2008. Sobrang sumikat ang kwento ni Sandy Allen, kung kaya't ginawan pa nga siya ng kanta ng isang banda sa New Zealand na Split Enz, kung saan ang titulo ng kanilang kanta ay pinamagatang Hello Sandy Allen.
Number 5, Igor Vovkovinsky. So nang tingin ay posibleng hindi mo akalain na ang tinuguriang pinakamatangkad na lalaking kasalukuyang naninirahan sa Amerika ay isang sikat at tanyag na aktor kung saan mapasine o komersyal ay gumaganap siya sa mga ito. Si Igor Vovkovinsky ay isang tanyag na aktor sa bansang Amerika na mayroong napakadaming mga palabas at patalastas na ginanapan. Kung kaya't sobrang sikat na talaga siya dito. At dahil kasalukuyang nag-upload din siya ng mga videos tungkol sa kanyang buhay sa kanyang YouTube channel, ay mayroon na din siyang naiipong mga fans at supporter na patuloy na sumusuporta sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, sa edad na 38 ay tuluyan na ring na maalam si Igor Vovkovinsky. Number 4, Sun Mingming. Kung madalas kang nanonood at sumusubaybay sa basketball ay maaaring pamilyar ka na sa dambuhalang lalaki na ito, dulot na siya ang tinuguriang pinakamatangkad na pro basketball player sa buong mundo, kung saan ang kanyang tangkad ay maabot sa 7 talampakan at 9 na pulgada. Si Sun Mingming ay nanggaling sa bansang China kung saan talagang hindi inaasahang magmumula ang kanyang dambuhalang tangkad. Ngunit dahil mayroon ding natagpuang tumor sa pituitary gland ni Sun ay hindi katakataka kung bakit na lamang sobra ang kanyang nilaki. Ang tumor na ito ay kinailangang operasyonan at gumastos pa ng humigit $100,000 para lamang masiguradong hindi magkakaroon ng komplikasyon sa kalusugan ni Sun at makapagpatuloy siya sa kanyang paglalaro. Number 3, Manny Yarbrough. Katulad ni Dalip Sairana, ay paniguradong hindi mo din gustong makaaway si Manny Yarbrough dahil sa dagdag pa sa kanyang pagkadambuhala ay isa din siyang martial artist, football player at pro wrestler kung kaya talagang bihasa na siya sa pakikipaglaban. Aktor din si Manny Yarbrough kung saan lumabas din siya sa ilang mga palabas. Ngunit ang pinakatumatak talaga sa mga tao tungkol sa kanya ay ang kanyang pagiging amateur sumo wrestler at pagkahawak sa titulong pinakamabigat na nabubuhay na atleta sa mundo hanggang sa kanyang kamatayan taong 2015 kung saan 51 taong gulang pa lamang siya. Si Manny ay may tangkad na 6 na talampakan at 8 pulgada at timbang na 600 pounds kung kaya't hindi na may tatanggi na siya ang isa sa pinakadambuhalang tao sa ating kasaysayan. Number 2, Sultan Qasim. Si Sultan Qasim ang tiniguriang pinakamatangkad na taong kasalukuyang nabubuhay sa mundo kung saan ang kanyang tangkad ay umaabot sa 8 talampakan at halos 3 pulgada kung kaya't hindi nakatakataka kung hawak niya din ang ilan sa mga titulo tungkol sa pinakamalaking mga bahagi ng katawan gaya ng pagkakaroon ng pinakamalaking kamay sa lahat ng tao sa mundo at pangalawang pinakamalaking paa sa lahat. Kagaya ng karamihan sa ating listahan ay mayroon ding tumor sa pituitary gland si Sultan Qasim kung kaya't kapansin-pansin na kinikailangan niya ng mga saklay para lamang makalakad. Nahihirapan man si Sultan ay sinasabi niya naman na mayroong mga magagandang naidudulot ang pagiging matangkad gaya ng kaya niyang makakita ng malayuan at malayo din ang kanyang mga naaabot kung kaya't kahit na nahihirapan siya dahil sa kanyang pinagdadaanan ay madami pa rin naman daw pwedeng makitang maganda sa kanyang buhay. Number 1, Biamba. Pagdating sa larangan ng sumo ay kakaunti lamang siguro ang kayang pumantay kay Biamba na nanggaling sa bansang Mongolia kung saan mula sa kanyang pagkabata ay sumasali na siya sa mga patimpalak na sumo wrestling hanggang kunin siya ng isang champion ng sumo sa bansang Japan para sanayin. Ang kapalaran ni Biamba ay hindi na naalis pagdating sa sumo kung saan nakakuha siya ng napakadaming mga titulo at parangal mula sa kanyang mga sinalihang patimpalak gaya ng 4 na World Championship sa sumo at 8 sunod-sunod na taong pagiging ace sa sumo wrestling sa Amerika. 6 na talampakan at 1 pulgada ang tangkad ni Biamba at 365 pounds ang timbang kung saan talagang isa siya sa pinakamalaking mga sumo wrestler sa kasalukuyan. Sa kasamang palad ay namatay si Biamba noong siya ay 28 taong gulang pa lamang sa ospital sa Los Angeles taong 2020 dahil sa nakamamatay na sakit na COVID-19. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Madami sa atin ang nangangarap na mas tumangkad dahil madami sa atin ang nagsasabi na mas maganda at atraktibo ang pagiging matangkad. Ngunit kung pagbabasihan natin ang karamihan sa mga taong lumabas
Sa ating listahan ay hindi ang lahat ng tao ay natutuwa sa pagiging matangkad, kaya't posible na ang iniisip at nakikita natin na kamamangha at kanais-nais ay sumpa at problema pala para sa madaming mga tao. Kaya para sa'yo, sino sa pinakadambuhalang mga tao na ito ang pinakagumulat sa'yo? Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.